Sumasabay ka ba sa agos ng mundo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Brother Alvin and Sister Andeng. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating channel, and salamat po sa inyong pag-challenge sa akin para lalo na mag-improve dito sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ay patungkol pa rin po kay Noah. May mga ilang devotions po tayo dedicated kay Noah kasi yung Bible po ay in-emphasize talaga si Noah, kaya i-emphasize din natin si Noah sa mga devotions natin. So, tandaan lang po natin, from Adam to Jesus Christ, yan po yung Old Testament. So, Adam, ang anak po ni Adam ay si Cain, si Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Tapos nagkaroon sila ulit ng anak, si Seth. Mula kay Seth, galing si Enoch. Si Enoch, then Methuselah, Lamech to Noah. So, Noah hanggang kay Abraham, kay David, at hanggang kay Jesus Christ. Now, sabi po dito sa Genesis chapter 6, after po ito na, kung malala niyo yung devotion natin sa Genesis chapter 3, nahulog ang tao sa kasalanan. Yun po yung fall. At dito po sa Genesis chapter 6, makikita niyo yung paglala ng kalagayan ng sangkatauhan. So, nagkasala sila Eva at Adan, unang naapektuhan silang mag-asawa, nadamay yung kanilang mga anak, at kasunod po niyan na madadamay ay yung buong sangkatauhan. At ito po yung matutunghayan natin ngayong araw sa Genesis chapter 6. Sabi po dito, pakinggan po natin mabuti, handa po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po sa verse 5, "The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord." This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Sabi po sa Tagalog, basahin ko na lang po yung verse 8 hanggang verse 9. "Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos." So, yung mundo na sobrang sama, yung mga tao, yung kultura nila ay sobrang sama, pero si Noah nabuhay ng matuwid, namuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, sa kabila ng kultura na kinabibilangan niya na ubod ng sama. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, God judges corruption at the right time. Again, yung pinag-aralan po natin kay Methuselah nung nakaraan, 969 years old si Methuselah nung siya ay namatay. So, isipin nyo na lang po kung gaano katagal yung pagtitimpi ng Diyos bago niya bitawan yung kanyang judgment o yung kanyang paglipol sa sangkatauhan. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang kanilang palaging nasa isip. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. So, sobrang nalungkot si Lord sa pagkakalikha niya sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinakalungkot kong nilalang ko ang mga ito. Now, yung judgment po ng Panginoon ay yung sinasabi po ritong lilipulin. Ibig sabihin po, i-eradicate sila. Tanggalin na sila sa creation, no? At gagamit ang Diyos ng baha. Yung baha na yan ang malulunod sa sangkatauhan. At wala pong matitira maliban kay Noah.
Alam niyo po, yung Diyos natin napaka-pasensyoso. Kaya piling natin minsan, yung Diyos walang ginagawa. Hindi natin alam, pinagpapasensyahan lang tayo ng Panginoon upang bigyan tayo ng pagkakataon upang magsisi. Again, sabi nga po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow in keeping His promise." Yung promise of judgment. Hindi ibig sabihin mabagal yung Diyos kasi kaya hindi natin nakikita. Sabi dito, "As some understand slowness, instead He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance." Gusto ng Diyos na magsisi yung mga tao, kaya napakapasensyoso ng Diyos. Romans chapter 2 verse 4, "Or do you not show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance?" Hindi niyo ba alam kung bakit ang bait-bait ng Diyos, sobrang pasensyoso ng Diyos? Ang gusto kasi ng Diyos, magsisi kayo. Yung kindness ng Diyos, it is intended to lead you to repentance. At yung kindness ng Diyos, hindi natin dapat inaabuso. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi natin dapat inaabuso. Tandaan natin, merong takdang panahon para bitawan ng Diyos ang kanyang judgment. At dito po sa pinag-aralan natin kay Methuselah hanggang kay Noah, no, ang haba ng pasensya ng Diyos. Pero nung ika-969th year ni Methuselah, ay pinadala ng Diyos yung baha upang lipulin at paghukuman or hatulan yung sangkatauhan. So God judges corruption at the right time. Maging sa bansa natin, no, lahat ng mga corrupt dito, may araw din sila. Dahil ang Diyos hindi po natutulog at hindi yung Diyos natin hindi kayang pagtaguan ng kasalanan at korupsyon ng mga tao. Alam ng Diyos lahat ng nangyayari at merong takdang panahon para sa mga taong hindi nagsisisi. Number 2 po, by faith, Noah lived a godly life in an ungodly world. Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Noah sa Diyos, siya ay namuhay ng matuwid sa baluktot na mundo. Sabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah. Ayan na. Yan na naman yung by faith sa chapter 11 ng Hebrews, na yung mga namumuhay ng nananampalataya sa Diyos, ang kasunod niyan, mamumuhay ka rin ng tama. Dito po sa mundo natin, mga kapatid, dapat yung buhay natin ay countercultural. Kasi yung kultura talaga ng mga tao, pag walang Diyos, makamundo, masama. Pero tayo mga Kristiyano, we believe in God, kaya yung ating kultura na binibuild ay countercultural. Kultura ng Diyos, kulturang makalangit. Pangatlo po, Noah found favor in the eyes of the Lord. Bagamat wickedness, puro kasamaan, yung mundo at that time, sabi po rito sa verse 8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. But Noah found favor in the eyes of the Lord. May verse po sa Bible, sa Chronicles, na yung Diyos, yung mata niya, nililigid-ligid niya sa buong mundo at hinahanap niya talaga yung mga taong yung puso ay committed sa Kanya. At ganun din po yung nangyari dito kay Noah, no? Pinagmamasdan ng Diyos yung sangkatauhan, pero nagtagpuan niya si Noah na nagtatapat sa Kanya. And I hope sa atin din, no, matagpuan ng Diyos na nagtatapat tayo sa Kanya. Matagpuan ng Diyos na loyal tayo sa Kanya. Bagamat yung mundong ginagalawan natin ay salungat sa kalooban ng Diyos, tayo nawa ay makita ng Diyos at matagpuan ng Diyos na loyal at tapat sa Diyos at sumasalungat sa mundo. So bilang application po sa pinag-aaralan natin, 3 S po mga kapatid. Number 1, speak about the righteous judgment of God. Ito po yung kulang sa ating society ngayon, no? Wala masyadong nangangaral na merong judgment na paparating. Huhukuman ng Diyos. Una, yung ultimate judgment, no? Yung second coming o yung muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, that's the final judgment. Yun yung paghuhukom talaga, lahat ng tao hahatulan. Dapat po yan pinapangaral natin Dapat po yan naririnig sa ating mga bibig upang yung mga tao talagang wala silang excuse pag dumating ang ating Panginoon Jesucristo, kasi pinangaral talaga natin merong judgment and hopefully maraming tao yung magsisi. Now, yung judgment ng Diyos, hindi yan purely in the future at the second coming of Christ. Ngayon din, may judgment na rin. Ibig sabihin po mga kapatid, yung judgment ng Diyos dito, yung nangyayari sa kasalukuyan, kapag gumagawa ka ng masama at nabuking ka, nahuli ka, nakulong ka, o kaya na-expose ka, part na yun ng judgment. Kumbaga, introduction na yun ng judgment. Because later on, meron pang final judgment, yung haharap tayo sa ating Panginoon. Pero mahalaga po mga kapatid, we speak about God's righteous judgment. Kung mahal natin yung mga tao sa paligid natin, we tell them that there's judgment in the future. At gusto natin na pagharap nila sa ating Diyos, handa sila dahil meron silang Kristo sa puso. And number 2 po, stand out by living differently for God. Shine brightly. Alam niyo po yung mundo natin talaga madilim. At ang Panginoon Jesucristo po, siya po yung liwanag. And anyone who is in Christ is also
the light of the world. Kaya po sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad, you are the salt and light of the world. Ibig sabihin, yung liwanag ni Kristo na ipasa niya sa kanyang mga disciples at tayo mga disciples ni Jesus Christ, tayo nagpapatuloy ng liwanag ni Kristo dito sa madilim na mundo. Now, paano natin gagawin yan mga kapatid? Live differently. Mamuhay ka ng kakaiba. Mamuhay ka ng hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Go against the flow. Di bali na yung mga mundo pinagtatawanan tayo kagaya ng pagtatawa ng mga tao kay Noah sa kanyang kapanahunan. Okay lang yun. Basta tayo nagpatuloy na nagniningning dito sa mundo. We live differently. We live for the glory of God. Ngayong araw, challenge po kayo, no? Kasi pag pinamuhay mo yung ibang klaseng pamumuhay, you live differently, ang kasunod po nun ay persecution. Ang kasunod po nun ay uusigin ka. Mapalad ka na kung pinagtatawanan ka lang, no? Pero ang mahirap niyan, kapag inuusig ka na. Dahil, uusigin naman talaga ang taong gumagawa ng matuwid. Subukan mong maging matuwid na politician. Subukan mong maging matuwid na tao dyan sa kumpanya nyo. Sa dami ng mga sip-sip na mga tao, no? Ikaw lang yung hindi sip-sip. Asahan mo, uusigin ka rin. Sabi nga sa Biblia, no, na kapag ikaw ay namuhay ng matuwid, ikaw ay uusikin. There's persecution. So, ganun pa man, ang piniplease natin ay walang iba kundi ang Diyos lang. No, siya lang yung ultimate boss natin. Now, pangatlo po, stay under the favor and protection of God. Tanda natin, merong judgment, merong paghukom, merong vindication, merong panahon na kahit hindi pa yung future, no, kahit ngayon pa lang, ang principle ng mundo, pag gumagawa ka ng masama, yung kasamaan na ginagawa mo, siya rin ang magiging kaparusahan mo. So, parte na ng judgment ng Diyos yun, no? Pero mga kapatid, tanda natin, if we focus on God, nagtatapat tayo sa ating Diyos, sumusunod tayo sa ating Diyos, we are staying under the favor and protection of God. Sabi nga dito sa verse natin, no? But Noah found favor in the eyes of God, of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. And he walked faithfully with God. Kaya po nung dumating yung judgment day, dumating yung baha, si Noah at ang kanyang pamilya lang ang naligtas. Why? Because Noah stayed under the favor and protection of God. Sabi po rito sa verse 8, no? Noah found favor in the eyes of the Lord. Kapag ikaw ay sumunod sa agos ng mundo, you lose that favor and you lose that protection. Pwedeng masaya ka ngayon, kagaya na sa panahon ni Noah, masaya yung mga tao. Sabi dun sa Bible, happy sila until the day the flood came and swept them all away. So, stay under the favor and protection of God. Now, para po sa ating discussion, how can you live differently from the world around us? Practically speaking. Para po sa ating dive deeper video, what is the connection between Noah and Jesus? So, right after this video, yung kasunod na video nito, pag-usapan natin yung connection between Noah and Jesus. Tayo po'y manalangin. Father God, sometimes I feel how hard it is to do what is right when so many people choose what is wrong. You see everything, even the hidden things in my heart. Thank you for showing grace to Noah and for reminding me that you are a God who saves. Please help me trust you even when I feel alone or misunderstood. Give me a heart that listens to you and strength to obey you day by day. Give me the courage to go against the flow of the world. I want my life to please you, not the world. Thank you for walking with me, even when the road feels hard. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po.